Hello everyone, we're back again and kasama natin ang PNS group to have a podcast about about critical thinking and social justice. How can we create fairer societies? So before we start, we would like to introduce ourselves. First, I'm Jay De La Cuesta. I'm Princess Mayumigo. I'm Princess Rodriguez. I'm Francesca J. Nasis. I'm Katrina Ann Marie Verceles. So ayun, go start na ang podcast and tuloy-tuloy na talaga to. Dahil technically pinag-usapan na kasi natin to kagabi. Tapos, ang naisip natin, or technically sinadjust ko noon, na sinadjust din ng mother ko ay sa education. Kasi hindi na, technically ngayon sa ating society, sa Pilipinas, hindi talaga fair ang education system natin. Kasi meron tayong two types of sectors. Ito ay private at public. Siyempre, ang private, yun yung mga nagpapalakad ng medyo may pera or mga estudyante doon or mga families na pupunta sa mga private schools are malayaman or at least may kaya. Habang ang public schools, I'm sorry to say na yun yung masa o yung term na masa. Alam naman yan ng mga tao kung sinabing masa. Tapos government kasi siya. So, umaasa ang mga public schools sa funds ng gobyerno. Ngayon, doon natin makikita yung unfairness ng system. Kasi iba ang makikita sa private schools sa mga public schools. Ngayon, given na tayo, iba-iba tayo eh. Technically, this sem lang tayo nakita. So, gusto ko sana malaman or sana ma-relay sa video na ano yung pinagkaiba ng or ano yung feel experiences sa isang private school at isang public school. So, pwede pa ako mag-start as feel. Kasi, sa akin kasi, medyo parang kung ma-feel nyo na nagbo-boast ako, no, I'm not boasting. Kasi it's all thanks to my parents. Private school ako all my life. Nursery, kinder, prep, elementary, high school, tapos senior high. Private Catholic school ako. So, iba talaga yung training. Kasi may mga friends ako nung senior high na galing public schools. Tapos naku-culture shock daw sila. Bakit may 12 noon, may 9 a.m., 12 noon, 3 p.m. prayers palagi. Like, kailangan nyo mag-stop at mag-pray kasi may, sa sound system namin, may magpiping Angelus, mga ganon. Yun yung mga isa sa mga parang culture shock doon ng mga galing sa public. Sa akin, hindi na ako na-culture shock doon kasi it's a Catholic school eh. Nandun ka, parang palagi siyang sinasabi na dapat maka-Diyos ka, ganon. May fear of God kasi nga Catholic school. Tapos most ng mga tao or mga namumuno doon sa school na yun ay either parish or merong specific na parang congregation or I forgot the term. Pero yung may specific group sila, kunyari doon sa Jesus the Good Shepherd na school na elementary to high school ko, ay Sisters of St. Paul ang mga sisters doon. Tapos sa Elizabeth Seton, parang taga Seton yung nakalimutan ko yung na doon eh kasi it's been years since. Pero hindi ako nag-graduate doon. 4 years lang. Tapos, syempre, St. Paul University, Manila, mga St. Paul, parang Sisters of St. Paul naman yun. So, ngayon na nasa college na tayo, it's a Catholic school ulit at a private school. Yun yung experiences ko, so hindi ako naging na-culture shock. Iba din yung na-feel ko. So, gusto ko muna ko ano yung question ko dito ay, ano yung na-culture shock ba kayo na kung kayo ay galing private or public, tapos nag-change kayo altogether kasi kahit ako nag-change schools, except private school lang ako palagi. Yun lang. So, sino gusto niya, Cheska, kung gusto mo start? Ako kasi, since LM hanggang grade 1 to grade 3 is private school ako. Mm-hmm. Tapos, nung nawala yung financially yung mother ko, public ako noon, grade 4 to 6.
Noong una, na-culture shock ako kasi iba yung academic system ng private at ng public. Ang differences lang kasi doon sa public, masyado silang advanced na kapag cursive na. Sa amin kasi hindi pa siya cursive. So, naninibago talaga ako. Hindi ba din ng grading system? So, nung junior high, balik ulit ako ng private. Ibang school naman yun. Parang, yun na yung Catholic school. Ang culture shock lang din doon kasi compared doon sa isa ko pang private noon, ay may yung prayer, yung tutunog sila doon na, na hinto ka tapos magpupray ka din. Every lunch yun. So, yun yung differences. So, sa high school na din yun? Oo. Sa senior high? Sa senior high, ayun, private ulit. Private, same school ba? Or Iba na yun, EAC na, pero online na yung niya. So, basically, mag-iba na siya. Oh, right. Kasi mostly sa inyo, kasi mostly sa atin or sa inyo, COVID nung nag-senior high kayo, right? Same lang. Yun din yung difference sa akin. Kasi before COVID, ako ay isang pre-pandemic baby ng senior high. Kasi nung nagkaroon ng pandemic, tapos na ako ng senior high. So sa inyo, yun din, technically, naging iba rin. Kasi ang senior high nyo ay online. So, ikaw naman, Yash? Yung ECH namin is, Sa LM? sa LM is, tawag doon, ang pangit ng system sa public kasi nga, ang baho ng CR. Private ako. Ang baho ng CR. Pero, totoo din naman. totoo. Kapag private kapag public yung yung school natin, ang pangit ng CR, pero kapag private, ang ganda ng CR. May kasi janitor. May amoy pa din. Oo. Pero kapag nasa public, walang janitor talaga. Kami talaga naglilinis Oo. nun eh. So yun yung culture nyo. Nagbubuhat may, pa kami. may schedule pa Oo. sa Tapos kami pa maglilinis. Tapos sa private naman, hindi na kami kailangan maglinis na ako. May janitor. May janitor eh. Siyempre, ganun talaga pag Pero Pera talaga. tang-ina nila. Okay lang yan. naman yung Sa akin naman, public ako simula LM hanggang grade 10. Kasi nung senior high, nag-private din ako. Pero ayun nga, semi-private lang siya. Parang private siya na low budget lang din. Kasi paano pa lang school, parang palago pa lang. Ayun din yung culture din sa amin, ng public. Kami yung maglilinis talaga, like wala talagang janitor or something na ganon. Kahit, walis sa plaza, walis dito, doon. Tapos, na-culture din ako, kasi dito sa private, parang paiba-iba ng room. Kami kasi sa balipat-lipat. Kasi sa public kasi, isang room lang kami, naka-arrange kami. Tapos, kami-kami lang din yung maglilinis din sa room mismo na yun. Kaya, na-culture shock ako kasi, hindi sila naglilinis dito sa private kahit room. Kasi yun nga, paiba-iba na. Nasanay na may may cleaners. Oo, yun. May cleaners kami. Every day. Naka-assign. Sorry. Ano naman sa akin, since from kindergarten to elementary, private talaga ako dahil Christian school naman yun. Then basically, nung junior high school talaga ako, nangako din naman ako sa sarili ko na gusto ko mag-public, to try. Kasi very diverse nga daw yung public. So ako din kasi, kaya gusto ko din siya mag-public. Kasi medyo may trauma din ako sa private school. Since hindi naman kami dati financially stable. So parang, meron kami doon, meron ding mga accountant na parang nagmamaldita talaga kapag pag hindi nakakapagbayad on time. So that time kasi lubog na lubog kami sa utang nun. So ayun, yung experience, din siya, culture shock din siya for me kasi 4 years ako nag-aral sa public. Then after naman senior high, nasal na ako agad. So very culture shock siya kasi ayun, 4 years ko hindi ko naranasan yung pag-aral sa private school. And hindi naman siya katulad ng Catholic. Yung iba kasi yung Christian tsaka sa Catholic. Sa side kasi namin nung elementary talaga ako. Hindi naman kami pinagdadasal, ganyan. Pero hindi din naman masyadong ma-religious yung curriculum namin. First ako nag-aral sa public. Then after naman senior high, nasal na ako agad. So very culture shock siya kasi
ayun, 4 years ko hindi ko naranasan yung pag-aaral sa private school. And hindi naman siya katulad ng Catholic, yung iba kasi yung Christian tsaka sa Catholic. Sa side kasi namin nung elementary talaga ako, hindi naman kami pinagdadasal, ganyan. Pero hindi din naman masyadong ma-religious yung curriculum namin. So, ang lang talaga, yung pinaka-biggest culture shock ko din talaga doon, yung pinagkaiba talaga ng curriculum ng private sa public, syempre, ayun, na mapapansin nyo na parang doon pa lang nagpapakita na agad ng sign na parang hindi masyadong pinagpapaulan ng gobyerno. Tsaka iba pa din talaga yung nadadala ng pera sa edukasyon. Kaya, ayun. Eh, napansin ko din talaga na sobrang laking difference, as in, parang sobrang malaking wall doon sa pag-aaral sa public at sa private. Kasi, isa din sa mga dahilan yung culture shock ko kung bakit hindi ako marunong makipagsabayan sa mga kaklase ko. Kasi that time, mga kaklase ko, may mga classes na advanced, tas nagulat ako, yung tinuturuan sila ng mga Singaporean math na hindi ko na matutunan talaga sa mga previous school ko. So, doon pa lang, ayun, parang culture shock siya agad sa akin kasi I'm from junior high school. Tapos, naglasal ako agad ng senior high school. So, ayun. Yun lang naman ang pahapyaw. So, given na semi-public, semi-private, or public-private kayo, narinig niyo yung common? Oo, yung parang Common. mahala. Yung parang blue siya, tapos may nakasabi, common, yun, may smiley yung, So, may mga friends, doon sa mga, diba na private naman kayo, may mga friends kayo na nagsasabi, ay, alam niyo yung common, nagpo-common kasi ako, ganyan. Or something. Wala. Sa amin. Sa inyo? Okay, Chester daw Not all. Wala. Parang iba okay. lang. So, Depende. sa amin kasi, yun yung parang, kung nagkukumon ka, alam mo may Kasi ganun ka, may mas pera mayaman ka. lang. Kasi, Kasi, ano ba yung common yun? very, siya, parang, tutor. tutoring. Additional. Ano lang ba siya? Then- Something about sa math? Or hindi lang sa math, Depende. iba, like sa math science Pero siya. siya, Advanced. advanced. Oo. At saka pang mo lang yun, after school, usually ganun. So, parang pag batak ka talaga mag-aral, Oo, and mayaman ka. Yung Or siya kapag private, makapag- Private tutoring, lessons. siya, Yes. parang organization para sa mga students ng, Naririnig. parang kinder prep to grade. Actually, may parang- commercial sila, di ba? Oo, Oo. yun. Ay, yung commercial, hindi ko alam. Kasi wala ko ng cable. Sorry. Naririnig ko na siya, pero hindi ko lang talaga alam na iba-iba pala yung nililesson ko. Kala ko kasi math lang talaga. Yun lang kasi nakikita ko mostly sa Kasi nga, tayo mga Pilipino, mahina sa math. Oo. And I heard na iba yung the way of teaching ng common sa mga Oo. schools. Para siya, equivalent siya sa crab school ng Korea. Oo, Mm, yun. tama. Japan. Japan, Korea, parang equivalent siya ng cram Cram school. school. Ang problema lang kasi sa kanila, parang bibigyan lang sila ng booklet, Oo. tapos, ayan, sagutin mo, gano'n. Mm. Tagal gano'n minsan, tapos isi-check pagbalik the next day, gano'n. Yun yung common. So, sa inyo pala walang common. Sa amin kasi meron. Pero hindi ako nag-common. Ako yung kasama ko sa mayayaman na hindi nag-common kasi sinabi ng mommy na hindi man yan kailangan, matalino ko naman sa So, hindi ko naranasan yung common. Okay, yun yung isa sa mga culture Parang shocks. naranasan ko yun. Common? Nagkumanta. Parang kasi sabi ni Ma'am, bobo ka sa math eh. Ayun, nagsagot ako, pero nahihirapan pa rin talaga ako. Ang alam ko may teacher ka doon. Oo. May teacher. Meron. Ano yung meron kang booklet? Meron lang akong booklet. Tapos, di ko pa kasi alam mag-plus nun. Kasi bata pa naman ako nun eh. Oo. Tapos, nahihirapan talaga ako. Sabi ko, ayoko na mag-aral. Kasi nga, bobo ako sa math. Hanggang ngayon, bobo pa din. Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo Hindi. na ano? Marunong ako ngayon, marunong na ako. Kasi nga, narunong na ako nun mag-plus. Pero kapag mga mahirap na mga, ano ba yung equal, gano'n? Yun lang ako nahihirapan. Equal? Greater than, Oo, less yun. than. Equal. Tapos, Okay. yung may mga ano pa nga, yung status probability. Alam mo yun? Statistics Statistics. and probability. So, yun ako nahihirapan, te. Buti napasa ko yun. Excel mo na Yun talaga doon, high honor ako. Siyempre, kopya-kopya lang. Sinagdas eh. Kayo naman yung iba, gano'n pa ba kayo, parang katumbas sa common na sinabi ni Kat? Common. Or parang naramdaman, na-experience nyo throughout your school journey, gano'n?
Ako ano talaga, ayun, never ko din talaga naranasan yung tutor Oo, talaga. pero narinig lang. Oo. Yung like sa parang classroom yung parang at least may isang nag-common sa public. Well, parang wala talaga. Private lang. Wala. So wala talaga. Yan yung, kasi sa private school ko no, nung elementary, it's a common occurrence kasi sa amin. So, medyo, okay, yun yung isa sa mga, hindi nga fair. Kasi yung common nga for advance. Tapos, yun yung nagpapabigay kasi sa inyo talaga ng grade, tapos ng talino. Kasi nga, paulit-ulit siyang gagawin. Yun yung technique ng common. Yun yung inaano namin. So, yun yung isa sa mga unfair, right? Tapos, yung sinabi nyo nga, yung about sa cleanliness ng areas, iba yung cleanliness talaga ng environment sa private, sa public. Di ba, kahit nga sa Lasal, di ba? At least malinis yung CR kasi may nagme-maintain. Pero sa inyo nung sa public, kayo mismo yung magme-maintain ng CR. Hindi ko rin yung naranasan. Yung kayo magme-maintain, never ko yung naranasan. Kaya, parang thankful talaga ako sa parents ko. Yan. So, yun nga. Tapos yung Catholic, yung sinabi mo nga, na culture shock ka nga doon sa time, yung prayers to all. About naman sa academics. Sa academics ba, let's just say sa MAPE, kasi English, Math, Science, makakalimutan ko na eh. Medyo same siya, pero iba kasi medyo advanced lang sa private or sa public. Oo, sa application. Doon, let's just say sa MAPE, which is Music Arts PE, sa music nyo, naranasan nyo ba yung parang kinailangan nyo magpatugtog ng piano after nyo ng isang lesson? Hindi sa Hindi sa series and discussion. Yun ba yung kay na Beethoven? Kay ano? Actually, Ano lang, magle-lesson lang. Tapos parang performance lang. Like sabihin nila na, dala kayo ng instrument na kaya nyo tugtugin. Parang ipa-perform mo lang siya. Tutugtog ka lang doon din. Ayun na. and mostly, yung mga instruments, parang, lang talaga siya, more on visual lang talaga siya. Hindi siya tangible. Kasi, pinapanood lang ng mga video na kung paano tugtugin nun, pero hindi naman talaga namin naranasan. Pero parang ang mangyayari lang in the end, ipapatugtog lang yung common na instrument na pwedeng dalhin na lagi naman makita or available sa school. Katulad ng mga guitar, yun. Yung kilele. Oo. Yun lang naman, experience ko siguro. Siguro sa music, pero, iba ba sa music? Sa akin kasi, yung music, more on theories lang siya. Videos, yung kalayo sa'yo. Kahit semi-private ako that time. Wala talaga silang budget. Wala Tapos talaga wala kung meron ba kayong instrument sa school niyo mismo? Nakaprovide ba siya ng school? Sa amin, yes, provided siya. Parang kada isang student merong isang instrument. Isa-isa. Tapos parang tuturuan ka how to play it. Sa amin kasi wala Galing talaga. siya nakaprovide. Sabi kasi wala eh. Wala nga panini sa CR, wala nga Galit si Yashi sa CR. Naglalaban ng CR. Sobrang bahay talaga eh. Ang hit pa. Meron naman sa amin instrument, pero hindi talaga yung kagaya ng sa sobrang inyo bongga. na isa-isa. Parang ilan like siguro dalawa or Minsan yung kalele lang talaga siya. Then mostly hindi talaga siya sagot ng school. Mostly donations lang siya from other people. Kaya pag ganon, experience ko from public school, and syempre narinig ko rin sa mga teachers ko that time is just na naghihintay lang talaga sila ng mga taong magdodonate ng mga kaya pangangailangan ng mga students. Parang syempre, parang ready din sila pagsabayan sa mga private school. Kaya ayun. Pero limited lang talaga It's siya. not true. Depende pa rin kung saan private. Oo. Kasi Yung isa sa music. Sa arts naman, parang ang kasi nun, yung parang biggest na naalala ko nun ay parang magpipaint kayo. Tapos gagawin, parang i-exhibit daw yung parang magkakaroon ng big event yung lahat. poster making. Parang poster making pero individual. Tapos parang gagawin, alam mo yung mga art gallery? Mga art gallery. Naranasan kayo nung Ganun. isa ko. Alam yung nag-painting kami ng, pero gamit
namin coffee painting. Alam niyo yun? Yung ganun. Ah. Ginamit ko i-canvas lang. Ang laki nun. Alam mo, may score ko doon. Ano na, 96. Tapos, coffee lang talaga. Alam mo yung ganito? Coffee lang talaga ginawa namin. Tapos, tawag na ano yun? Dinidikit? Oo, dinidikit yun sa yung sa may gym namin para makita ko kanino tong Hindi ako yung doon, represent. Kasi nga ang ganda ng gawa ko. Tapos yung price ko, may isang 1K lang gawa. May contest Oo, pala. parang... Hindi siya contest. Pero, May price Mandatory or... oo, ano lang yun Kung sino lang gusto mag-apply. So, mayroon siya, open siya for application. Hindi na siya nire-record. Kung sila lang gusto sumali talaga. Ayun, go. Sa naman, ito unique. Kasi galing din ako private ng grade 1 to 3. May provide sila na na drawing book. Pero no na junior high na ako, parang wala na yun, parang kanya-kanya na. Pero private din. Depende din talaga sa budget ng school. So yung pang sketchpad, gano'n? Oo. Okay. Go, si May naman. Sabi mo lang pa ganyan sa amin. Di ba sa arts? Kahit yung private, kahit sa private. Kasi private, di rin masyadong nag-ano. Kasi yung school na yun is low budget lang din. Kumbaga parang nag-ano lang sila. Kung may Parang papadrawing DIY lang, lang. yun lang. Sa paper lang talaga kami. Hindi yung kagaya sa inyo na parang medyo high class na kailangan pang idikit sa kung saan. I mean sa museum ba i-exhibit nila. Ayun, ayun din. Sa akin siguro factor din siguro naranasan ko sa public. Siguro sa public ko na lang din, kasi kailangan din naman ako ng-private. And even though nung elementary, private din ako, hindi din naman namin masyado pinagtotoonan yung arts talaga. So, parang sinang din siya big public ngayon, na parang, ako nung time ko kasi parang hindi nila masyado, napapansin ko na hindi nila pinapriority talaga. Pinaprioritize yung art talaga. And ano naman natin kung bakit siguro. Or baka siguro sa paniniwala ko na or sa mga naririnig ko. Pero kasi mostly talaga pinagtotoonan, napapansin naman natin na PE lang, PE tsaka ano ba ba? PE and... Hindi. Arts. Hindi. Hindi. Parang sa binibigay nyo ng budget, parang PE lang talaga yung kaya nilang i-handle. Kasi, matulad sa arts, hindi nila kaya mag-provide ng mga materials sa students. Kasi na-experience ko dati na ako po yung bumibili. So, alam niyo yung parang, naranasan niyo yung parang, yung magka-carve ng perlas. Oo, alam mo yun, yung perla. Bakit ka yung carve ko So parang yung time na napapansin ko din sa mga MAPE teacher talaga. Kasi pag public, di ba, kayo ba yung prof na ba, iba-iba? Oo, iba-iba. Sa amin, isa lang. So parang buong quarter, pag-aalala namin yung music, arts, PE, tsaka isang prof lang. Isang prof Napagdaanan lang. niyo na ba yung stitches? Oo, embroidery. Hirap yun eh. Cross-stitch. Oo. Picture ko doon. Ayun, parang Yun yung arts nyo? Oo, parang isa din siya sa mga arts, yung cross-stitch din, that time. Pero, Other topic na yun. Yung other topic ko yung cross-stitch. pero ayun, napansin lang din naman natin na parang, na parang hindi din talaga pinagtotoonan ng Pilipinas yung arts talaga. Even though, ayun, na... Kahit binuboom na sila ngayon. Oo, kasi mapapansin na din naman yan sa mga college courses, bihira lang yung arts talaga. Kasi ang iniisip nila, wala namang mapapakinabangan dyan. Kasi wala naman daw pera talaga dyan. Pero siguro, I think siguro kung pagtotoonan din yung arts ng mga bagong estudyante. I think siguro parang isa din siyang factor na mag-benefit din ng Pilipinas. Kasi mostly yung mga ibang bansa, katulad ng South Korea, di ba, parang very open sila sa mga arts industry talaga. And isa din sa factor kung bakit nagbo-boom yung economy nila. Pero ayun, yung experience ko talaga, parang senior high, di ba senior high din ako sa Lasal, experience ba akong kakaibang art? Parang wala naman, hindi ko din man lang naranasan ng exhibit, pero naranasan ko siya sa college. So, ayun lang. Pero na-feel mo din yung parang exhibition. Yung exhibit na naranasan ko yung obra, yung event ng V-Papu. Yun ang naman na-experience ko, pero throughout nung hindi talaga. Siguro, meron times na parang pupasok sa isip kong gusto kong sumali
sa mga poster making. Mm-mm. Pero iniisip ko kasi yung gastos pa rin syempre. Kasi sa akin pa din yan. Hindi naman yung school mag-provide. So, ayun. Medyo problem din talaga siya sa kung baka isa din siya sa mga hindi pinagtutuan na ng pansin ng DepEd. Pero syempre siguro naman nakakataas. Ayun. Syempre, super init pa ng budget hearing kasi makaka-release lang talaga. Oo, talaga. Yun nga. So, ayun. Sa akin kasi, sa private school ko noon, yun nga, yung kung arts man, kung music man, yun nga, sariling piano or kung ano man yung paborito namin i-play, provided naman, syempre, babalik sa school naman. Parang hihiramin lang naman namin. Tapos sa arts, yun nga, exhibitions, kung may possibility kasi, minsan, alam mo yung mga mababait na parents na kung nagustuhan nila yung art ng bata, bibilhin. May, naranasan namin yun nung elementary, pero syempre, kami na walang alam sa, pera. So, Minsan, hindi namin alam, pero yun yung nangyari pala noon that one time. so parang hindi siya naging transparent na binenta pala yung artwork. Oo. Okay. Pero nabenta daw yun, mga artworks namin noon. Tapos sa PE naman, ano yung mga, ang PE kasi namin, hindi lang siya volleyball, basketball, at badminton noong bata pa kami. May swimming lessons kami. Swimming pool. Yes, may swimming pool kami sa campus mismo. Tapos, kung hindi man, may hindi ko alam kasi kung mapepeg siya as sport. Pero may chess kami. Tapos, soccer. May soccer field kami noon. Medyo kompleto kung sa Medyo diverse. medyo diverse siya. So syempre, iba na yung extracurricular noon. Pero yung chess, soccer, tas tennis or badminton, swimming, parang naririnig ko kasi wala siya sa sa public. So, mostly kasi private lang siya. Sa inyo, naranasan niyo yun? Sa sa elementary, yung PE lang namin sayaw-sayaw lang. Ganun lang. Minsan mag-i-exercise kami, dilat kami, ganyan. Tapos nung senior high ko na kasi private ako sa Tagaytay. Din, puro kami sayong-sayaw, hayop na yun. Walang katapos ang sayaw. Dancers. Legit, puro sayaw-sayaw. Pero wala din naman kami magagawa. Great din hayop na yun. Tapos sa inyo? Yung sa amin din, more on sayaw, gano'n. Minsan, arts, crafts, tapos ang sports lang namin yun is basketball. May basketball court kami kasi. Basketball walang ring, di ba? Walang net. Pero mga lalaki lang nag-ano. Or minsan pinapofocusan din yung mga equipment katulad ng basketball sa mga players lang. Sa players lang. Tapos may volleyball din. Kami lang din mga babae. Kada section, di ba, maglalaban-laban yung mga babae. Ganun kami, di kami marunong. Ganun lang kami. Tapos ayun. So yung isa magsaserve, tapos kunyari, let's just say nakuha. Tapos wala nang kukuha. Kalaban mo yung mga ibang section. Ganun yung kada strands yung ginagawa. Okay, ikaw naman, experience pa ba? Nung elementary kasi, wala talaga kami ganun, like basketball or volleyball. Kaso, nga lang, hindi ko alam kung provided siya na school or galing na donation. Di ba, may contest like sa iba't ibang school, like parang sports na, yung bilog na parang igaganon siya. Minsan yung mahaba na parang igaganon. Ayun, javelin. Oo, tapos minsan meron din takbo-takbo. Pero wala talaga kami track and field, wala kami kahit ano sa sports. Kung mga parang pinapractice lang namin siya sa maliit lang na klasa talaga. Wala kayong court? Wala din kaming court. Wala kayong field? Tapos, wala din. Yung stage namin, parang siniksik lang siya doon. Tapos, super liit lang ang stage niya. Since public na lang kami. And, super liit lang isang ganan lang yung room namin. Kaya minsan, sa magkaklase, ang grade 3 and grade 4 parang magkasama. Pag magkasama yung dalawang grade, hindi sila magkaiba ng room. Kasi nga, super onti lang kami and low budget lang talaga yung school. Then, nung junior high naman, hindi ko rin masyadong naranasan na gano'n. Wala din kami track and field, walang swimming pool, walang kahit ano. Pero may bola doon. Feel ko galing din donation yun. So parang may mga players din kasi doon. At yun, ilalaban din sila sa iba't ibang school. Parang sila lang din yung nagpa-practice. Kasi kunwari, kung gusto nyo sumali din,
pwedeng sumali kayo sa group na yon. Parang limited lang din talaga yung mga sports. Hindi katulad sa inyo na parang almost kompleto kayo din. Yes, parang Nandun din talaga very sa loob ng international campus. curriculum. Ayun na. Ayun. Sa'yo, Jay. Sa akin naman, ang experience ko, ayun, hindi ko din kasi nakwento. Ayun kung private na yung school ko na. Pero private siya. Pero, hindi siya private na yung dalawang building, gano'n, or, parang compound. Pero kasi yung time kasi na yun, isang building lang talaga as in. Tapos wala pa kaming court. Ayun, mapapansin mo agad, saka mag-basketball, saka Sa room volleyball. na lang kayo mag-basketball. So, ayun, ang lang talaga doon, yung curriculum, iba kasi yung curriculum naman talaga ng elementary, ng junior high school, senior high to college. Ang lang kasi doon, ang problem lang is yung facilities talaga, kung bakit hindi nagkakaroon ng, yung very diverse, yung mga swimming, ganyan. Tapos ayun time na yun, wala, sa labas lang kami. Dahil meron naman kami mga books na parang ayun doon yung curriculum ng DepEd that time. So, ang mga pinapalaro lang is mga yung yung flexibility, gano'n, yung patintero, sepak, tapos minsan nag-armies kami. Pero kasi, wala kaming, wala kaming gymnasium, wala kaming parang sa Ugnay Lasal, wala kaming gano'n. Ang ginagawa lang, sa labas ng school talaga, strict pa siya. So parang, very not safe maglaro kasi may mga bahay-bahay din. So baka may mga, may maabala, makaabala yung mga estudyante habang ginagawa nila yung PE nila. Then, sa senior high naman, ang napansin ko ang pinagkaiba is yung nag-expect kasi ako sa Lasal ng senior high na, na ma-offer nila swimming. Pero sa atin hindi, kasi sa junior high school lang naman daw pala yun. Pero that time, nagulat ako bakit hindi nila binalik. Pera naman, tapos walang junior high school that time, so puro senior high lang talaga yung mga nag-aaral doon. So parang doon pala, napansin ko agad na parang, nag-expect ako sa mahal-mahal ng tuition. Tapos iba pang other PEs besides sa mga physical activities is yung mga survival tips, kung paano mag-rope, kung paano yung mat, kung ano pang nalaglag ka sa bundok, for a survival, gano'n. Tapos parang naman siya, nakatulong naman siya sa akin for me, kasi that, napansin ko lang din talaga na, kulang sa gamit, kasi ultimo yung tali sa amin din, di galing sa school. Diba? Na parang, diba, gulat tayo, galing sa Lasal ako nag-aaral that time, tapos kahit ganung gamit nila yung mabigay. Kaya, ayun. Tapos sa college naman, kasi hindi ako nag-PE. Accepted ako. Kaya, Mga exceptions talaga. accepted. Pero swing na yung madating ko sa college naman. Kaya, very exciting. Kasi, syempre yung senior high naman ako, nung unang taon ko sa Lasal, online. So, parang hindi ko lang magamit yan. Yung secondary lang talaga yung syempre on-site classes na. Kaya, napansin ko kung ano yung pinaka-different talaga, kung ang gano'ng ka-different ng curriculum ng PE ng private, lalo na Lasal sa public. Kaya, ayun. Okay. Bigay na natin ulit ang mic. So, yun yung, kasi, ewan ko kung ano yung differences pa sa ACADS. Yes, kasi, yun nga, sabi niya, facilities ang kulang, gymnasiums, mga gamit, and all. Sa amin, private din for ACADS, sa English to, ay may tinatawag na speech lab. Diba, syempre, iba yung science lab, kasi doon yung makukuha yung mga lava volcano, gano'n, baking soda volcano. Iba yung speech lab. Ang speech lab kasi, yung English, parang makikinig kayo. Parang medyo Parang may ganon. May ganon kayo. May earphones kayo. May sarili kayong computer. Tapos, makikinig kayo ng let's say sa isang libro. Kasi, alam mo mga children's book, pero yung medyo mahaba-haba. Tapos may mga words ng English na medyo deep. Tapos, ang gagawin yun, kaya nga speech lab ay, babasahin nyo yun. Yung that same book. Papakinggan nyo. Tapos after nyo pakinggan, ang activity nun, babasahin nyo naman, parang i-record yung voice nyo. Tapos doon sa speech na yon or doon sa recording nyo, doon kayo parang sasabihan ng teacher na pangit ng intonation mo sa ganitong word, or mali yung pagkabasa mo sa ganitong word, gano'n. Yun yung purpose ng speech labs for English. Personally, hindi ko siya naranasan, kasi umalis ako doon sa private school na yon, binibuild pa lang yung speech lab.
Yun yung ano ng ate ko naman. Yun yung experience ng ate ko nung elementary days niya sa Santa Rosa, Manila. Cleo de Santa Rosa, Manila, yung ano niya. Nagkaroon siya ng speech lab, kaya magaling mag-English si ate. Mapipeg mo as natural English speaker si ate. Kung mag-English tayo sa kanya. Ganun. About sa, okay, after nun, like, tanggal na natin doon sa academics. May policies ba yung school nyo doon sa public or private nyo na parang English only, kaya mag-speak? Wala kami. Hindi. Uwi Wala kami, nung Wala nag-ano ako, kami. private school. Private school? Kapag ano lang, kapag... Yung karatula doon na, di ba ito yung wall? Oo. English speaking only. May Oo. kami Kami sa ng mga private. Pero, Pero kapag prefer Hindi naman ano yung... Hindi nila nagagamit. Medyo ano kasi sa amin, for me, ayun, syempre, Lasal, syempre, i-exit na mag-English na English dapat yung na. kanya. Ayun, ano naman, free ngayon, nasabi din ni May kanina na parang free din naman kami kung ano yung, kahit mag-Bisaya kami dyan, ganun, or mag-Ilocano kami, wala namang paki yung mga prof, as long as sumusunod ka sa rules, ayun, yung sa policy. Pero hindi siya katulad ng policy na, English only. Ano lang, may certain subject lang, ayun, English subject na, relate doon sa topic natin. Doon lang kami nire-require magsalita ng English. Pero overall, kahit sa labas, hindi naman na nila binabantayan yung pagsalita namin. Sa amin, kasi, binabantayan. Alam mo yung di ba, English only speaking zone. Zone kasi yun, nangyari sa canteen. Pwede ka lang kailangan mo lang daw mag-English doon. So, mag-English ka sa classroom, sa hallway, kasi, medyo maliit yung campus, kasi parang rectangle yung, yung building, so magkakadikit siya. Tapos yun yung basketball court namin nasa gitna. Lahat ng zones doon, like wala talagang parts doon sa school na bawal ka pwede ka mag-Tagalog. English ka talaga. So, either tumahimik ka na lang, ka na magsalita, or kung gusto mo talaga magsalita, mag-English ka. Bulong ka na lang. Oo, minsan nagbubulungan na kami. Ayun siguro sa factor din na mag-aaral ako sa Pati. Kaya siguro wala din kami English so kineme na ganyan. Kasi syempre public, inaasahan ng mga ng mga parents na makakatulong financially. Siguro kasi kaya hindi din siya ginawang policy siguro sa amin is because hindi lang katulad ko na wala namang disability. Syempre most of them meron din may disability din when it comes to speaking. And ayun, na-encounter ko din yung experience na may classmates akong hindi nagsasalita talaga, may classmates na medyo may ADHD spectrum, kaya ayun. Ayun, kayo ba? Sa akin wala naman. Wala. So, sa private or public schools nyo, wala. Wala naman. Ayun. Hindi naman siya required talaga. Yeah, kasi mostly kasi ng students doon ay parang mga business owners, yung mga parents, or mga executive sa mga private companies. So, parang yung Pinatrain na agad. Oo, parang inaano naman ng school na, yes, parang nahihirapan kayo, pero it's for your training, it's for your future though. So, okay naman. Ngayon na nakikita ko nga nung matanda na ako, maganda yung training na ginawa nila. Pero syempre, hindi yan maintindihan ng bata eh. So, sa sa extracurricular nyo, yung mga afternoon classes nyo, or parang Wala. club, alam mo yung clubs? Clubs. Mga clubs. Mga English club, Wala. Filipino For me, club, math club, ganun. For me kasi, napaka-limited lang niya. Merong, literature club. Yung about lang sa academics. Tsaka yung sports with yung basketball. Pero yung yung karate. Pero yung karate kasi, like, nasa ibang, ibang support nung, parang kunwari, let's just say na nasa mall yun. Parang support ng school namin yun. So, hindi ako sumali doon, pero meron ako mga kaklase na sumasali doon. Yan ba yung mga nakaka-yellow belt na daw? Yun. Yeah, yun. Sa inyo naman, Yash? Wala naman kami ganyan. Kahit English, Math, Science club, ganun, wala?
may English kami. Doon lang kami nagsasalita ng English. Pero ako tumatahimik talaga ako mag-English. Hindi talaga ako marang mag-English pag tinanong ko. Asapol. Sama mag-English. Yabong. Ikaw, Ray. No elementary, wala talaga kami kahit anong club sa school. Kasi nga, mahal lang din yung facilities doon. Limited lang din talaga. Like, super onti lang ng rooms. Hindi na kayang mag-provide. And onti lang din yung students. So, hindi. Tapos, nung junior high, kasi palipat-lipat kasi ako na. Yung junior high na 7 and 8 to 9, wala rin clubs doon. Kasi probinsya yun. Parang kahit ano, like, science, English, walang ganun kahit anong clubs. Kahit mga taekwondo or ano pa bang clubs yung meron din, wala talaga. And nung sa grade 9 naman to 10, dito ko lumipas sa FEB, may mga clubs naman daw sila. Pero since pandemic siya, hindi talaga ako nakatapak sa school. Hindi talaga ako nakapag-try na pumasok doon. Tsaka yung maganda din kasi FEB. Siguro kung maranasan ako. Kasi isa din kasi yung FEB ngayon sa public school ng DASMA na parang kayo makipagsabayan sa private. Kasi very complete yung nila, yung mga facilities nila. Actually, yung meron silang yung art track sa senior high. Art rock? Arts, parang related sa arts. Di ba natin yung STEM? So, sa kanila, sila na lang yung nag-o-offer ng art track sa DASMA. Then, very welcoming yung arts sa school nila. Kasi, very complete yung facilities nila. Hindi naman sila nangangamba. Kaya, ayun. Kaya siguro tingin ko, very diverse din yung mga clubs siguro sa kanila. Kung nakatapak ka lang sama. Ano si Tapa? Actually, nakapunta naman ako, pero hindi talaga yung na-use ko talaga yung mga schools or Yung facility. Oo, hindi talaga. Nagamit Parang may na. mga clubs kami dati ng ECH lang ako. Ano lang kasi may media, ganun. Nagamit ko siya ng siguro yung media ako doon. Taga-interview ng ng EPAL. Ganun. Hello, kamusta ka na po sa natin, event natin ngayon? Sabi, wala. Tapos ganun lang. Yun lang talaga nasalihan ko. Tapos, siya, nakakaangat siya ng grade. Oo, nakakaangat ng grade ng Legit. Extra credits. Oo. So, mag-prepare siya sa extra. Exempted ka pa nga sa exam eh. Legit ka, legit na, legit. Kaya nga sumasali ako sa mga ng ECH pa ako. So, Tagaytay. Ngayon wala na. parang mga journalism. Ay, mga Kasi journalism kami ganun club. talaga. Kaya never ko siyang Kaya nga nagugulat ako pag na-open up niya. Sumali kami dati sa mga ganito, mga broadcasting or journalism na kanyeme sa clubs. Pero, ba't may ganyan kayo? Sabi wala talaga naman. So, doon pa lang talaga. Iba talaga yung private and public. Ganun lang talaga naranasan ko. Minsan nagdagalan. And welcome Olivarians. Yung intro kasi namin, welcome Olivarians. Tapos, the young voices of Olivarians. Ganun lang yung naranasan ko. Radio Prod. Oo, Radio ganun. Prod yung naranasan mo. Sa akin kasi, marami ka kasi pwedeng salihan na clubs hanggang sa mga kaya mo. Kasi parang Wednesday, parang after school Wednesday, mga academic clubs yan. Thursday, yan yung mga strategic, or mga broadcasting. Tapos Friday, nandyan yung mga C18, mga Boy Scouts, Girl Scout. Yun. Parang, may may set talaga yan. So, technically, Wednesday to Friday, puno palagi yung schedule yan. Like, umuwi na kami mga 5-6 niyan noon. Ang mga sinalihan ko kasi ay chess club. Kasi, mahilig ako sa chess eh. Strategy game. Tapos, tapos, yung Thursday ko ay Wednesday ko pala ay science club. Thursday ko ay chess club. Tapos, ang Friday ko noon, given na LM, Girl Scout. Tapos, nung naging junior high ako, syempre, ako pa rin yung chess club. Chess club pa rin. Pero hindi na ako nag-science no. Nag-journalism ako noon. Tapos, na-move kami sa Boy Scouts. Parang naging Boy Scouts of the Philippines na from Girl Scout, parang minerge kami. So, naging Boy Scout kami. Hanggang sa naging CAT ako noon. Naging CAT officer ako. Imbes na naging Boy Scout ako, officer, nag-CAT ako, so naging CAT officer ako. Katulad ni Cheska, noon na, siya kasi,
ano siya eh, Alpha Commander ka, right? Hindi, medic lang. Medic lang pala siya. Okay. Ako kasi naging Alpha Commander ako at Medics Commander. Yun yung mga positions ko nun sa CAT. Yun yung mapipeg mo as extracurricular na ako. So, yung nasad ako nga na doon sa journalism kasi maganda ang journalism eh. Kasi may mga ganitong clubs din, parang may outside school competitions yan. Yun yung katulad mo sinabi mo, Yash, parang na-exempt ka sa mga parang nakakahatak ng grade nun. Yun yung parang advantage kung napapalabas or nakakalaro ka sa labas. Kasi ako, varsity, mga basketball varsities, mga ganon. Chess varsity ako, parang ako yung babae na... Parang ikaw yung representative. Ako yung representative ng school, parang paglaban sa other private or public schools sa labas. So, parang 1 week yan eh. 1 week kang walang klase, tapos lahat ng ginagawa nila sa week na yun, exempted ka. Tapos 100 ka na sa tests niyan. Oo, ma'am. Usually sa yun. Parang mostly PE, hindi kasi kahit sa amin, kahit sa mga academics namin, like yung English and Science, exempted ka. Kasi wala ka buong araw. Buong araw ko wala. Matalo ka manalo. Sana all. Pero din sa amin, Kasi nag-participate ko nga. Kasi gine-carry namin yung... Laban din yung school. Kami nagki-carry ng name ng school. Kasi Anong school yan? Pag gano'n mo, tayo namin. ang school na yun ay yung Elizabeth Seton South. Tapos Jesus Good Shepherd. Parang sa name pa lang, malalaman mo talaga. Private. Kasi nga, pangalan ng saint or basta may name na Jesus, Catholic school siya. So, yun. Nakakalabas ako nun. Kailangan lang ng parents permit, yun nun. Tapos, nakakalabas ka. Tapos, free food. May allowance ka na binibigay, ganyan-ganyan. Tapos, makakapag-social ka nga sa ibang, sa mga ibang estudyante nga mismo nila. Makikita ko din yung mga private schools nun. Kahit ako nakikita ko, ang dami nyo sa private, ay sa public. Unlike dun sa amin. So, yan yung extracurricular na, na nangyayari. Services na naman natin. So, May questions na ako. ano About sa school lang din, public or private, parang medyo different kasi yung schedule ng pagpasok. Kasi so kami sa public, Half day. no, full day Full day kami. kami. Simula 7 hanggang 5. Anong grade yan? 5 or minsan Anong grade? 4. Oo. Simula LM hanggang junior high Junior school. high lang. Ako junior high school ako, half Senior day high lang. kasi, parang medyo ganun na rin. Ako, Kung lang ako nag-half day lang ako, grade 7 lang ako nag-half day. Umaga, may pasok ako, tapos hapon wala. Pero nung elementary talaga ako, whole day talaga eh. Ano mo yung 7 kami papasok, tapos uwi kami sa bahay ng 12. Tapos babalik ka naman kami ng 1. Kasi nga doon sa provincia namin is, tawag na malapit lang. Alam mo yung kanto? Anong kanto dyan sa dito lang ng bahay namin, malapit lang talaga. Kaya nilalakan lang namin, hindi na kami nagpahatid. Hindi na nga need namin magbaon ng lunch. Kasi sobrang lapit lang talaga ng bahay namin. Pag malayo, Malayo. required din kayo magbaon. Oo, wala sila. Totoo yun na, lunch break namin 12 to 1, balik kami ng 1 p.m. So, nakakalabas kayo ng school? Oo, nakakalabas kami Oo, ng school. kasi lunch break namin yun. Yung break din ng mga teachers yun. Uwi din sila, balik din sila ng school. Tapos Kasi nga, limited lang talaga yung facilities. Kapag buwan na, bawal na magpapasok. Nagkakating ka mo ako ng Oo, malayo mag-natin. Inaakyat ko pa nga yung kasi sobrang baba lang talaga ng namin, yung gate. Tapos alam mo yung bakuran, yung gano'n. So, inaan ko pa nga yun dun eh. Minsan Kasi may bubog nagkakating pa lang yun talaga. Nagkakating lang talaga ako nun kasi minsan inaantok lang ako nun eh. Pero pasado din naman ako kasi nga, okay lang nagkating basta pasado ka. Ayun, okay na ako dun eh. Share ko lang din pala kasi may classmate din ako na public na kami. May sila, parang galing ibang lugar. And since pag public, limited lang talaga yung facilities. Hanggang grade 4 lang sila. So basically, 5 and 6, lumipat sila sa amin. And lipat sila from other schools din. Kasi nga hanggang grade 4 lang. So parang dun lang naisip ko na, may mas pa pala sa amin. Parang low budget pa talaga yung school. Tapos OT din kasi yung estudyante. Kaya napipilitan silang maglipat ng ibang schools. Ayun. Parang ganun talaga yung public. Hindi talaga siya budget talaga ng other.
as the experience ko galing ako public and private, depende sa dami ng rooms. Sa public kasi, sobrang dami ng estudyante kahit napakalawak, kaya half day lang. Ang schedule ko nun pang umaga eh. Pero sa naman, sa private, napaka-konti nung rooms, pero yung mga, since ang daming rich kid talaga dito sa Dasma, medyo madami-dami din. Kaya may pang umaga, may pang hapon. So, anong schedule mo? So, nung public ako, umaga, morning, hanggang 12. Tapos, yung nung private ako, Have mercy, huwag ka mawala. Have mercy, wala. panghapon ako nung private. I see. Well, sa akin, kasi as a private school, buong araw din katulad ng sayo. Pero hindi kami nakakalabas. Hindi kami pinapalayag din lumabas kasi may facilities kami sa loob na canteen. Like, hindi naman provided yung food. Like, hindi siya kasama bibilhin namin. So, parang, may system kami nun sa canteen eh. Diba? May action money. Kunyari yung 20 pesos. Ay, para lang tawag din, pang Korean yung peg. Ano yung pang Korean? Korean? Ay, Parang life may, school. May Parang may chip. tray. Yun Parang may tray. Ganun. Sana Parang- may ganyan kayo. Sa amin kasi parang sa entrance ng canteen, kailangan mong ipapalit yung pera. So parang kunya 100 pesos, bibigyan ka ng parang plastic na plaque na nakasabi 100 pesos. Wala. So, syempre yung plaque na yun, equivalent siya sa 100 pesos. So, kunya bibili ka, ibibigay mo yun, tapos susuklian ka ng mga iba't ibang plaques. Kunya 50 pesos, 75 pesos. Let's just say 75 pesos yung sukli sa'yo, plaque ng 50 pesos, 20 pesos, tapos may maliliit na plaques na mga 5, 10, gano'n. Mga piso. Yun yung ibibigay sa amin. Tapos, anyway. Paano yung no-convert yun? Ano siya, parang may stall. Diba, pagka-entrance mo, may stall. Tapos, ibibigay mo, 100 pesos, papapalit mo. Tapos, plaque. 100 pesos. Yun na yung conversion niya. 100, parang piso yun is equals to piso. Gano'n. Paano yun? Hindi mo na mababalik sa yun? Hindi na. Sisiklihan ka na na. Oo. May Placard na siya forever? placard na siya forever. Tapos yun yung magiging, yun yung currency mo sa Ang pangit naman mag-ipon. Ang yan, ang technique daw ng pag-iipon yan, kung nandoon ka pa daw, ipunin mo lahat ng plaques, tapos, tapos, kunyari, gusto mong spiritual mo na, I mean, yung parang pang personal na, ayaw, kunyari, lalabas ka, kunyari, gusto mong magmakdo. Kaya nga. Pwede naman, pero parang, ayaw nila. Ayaw nilang, parang may, may gripe sila kung i-convert mo siya ulit to money. So, actually, parang, sinusungitan ka. yun yung pangit na sinusungitan ka kasi kung ano. So, parang, kung ikaw yung estudyante ng mga 500 pesos yung Iyak na lang ako. Yung nun sa amin, sa canteen, syempre mga bata, diba, parang akala mo may hierarchy yan. Kung meron ka ng this one specific shade ng plaque, mayaman ka, bata. Ipon girly kasi ako Kasi may kulay yan eh. Kanyari, 20 pesos is yellow plaque card. Tapos green for 50, blue for 100. Tapos ibang shade ng yellow or orange ata yun for 500. Tapos sky blue for 1K. Kung makakita ka ng estudyante na bam, sky blue, ay, mayaman. Yan yung ang nun, May ganun pala sa inyo. Sana walang ganun. yes. Kahit doon sa, kahit Kahit sa public, kahit sa private ng Olivares, walang ganyang hayop. Ang tataas pa nga ng sigil sa amin sa sa mga foods eh. Alam mo yung isang chicken, 70 lang yun. Isa lang yun, tapos yung kanin, 15 pesos. Okay, sa labas na lang kami kumakain eh. Kaya ang mahal ng sigil, hindi kami kumakain sa kantin ng hayop. Sa inyo, provided by canteen sa inyo. I mean, may canteen ba kayo sa school? Hindi provided. May canteen talaga sa school. Like, parang sa Lasal. May kanti naman kami, pero kasi siya, bago siya nung parang weekly, nung grade 9 na ako, nagsiserve na sila ng mga pagkain na naka-plato. Pero before kasi noon, lang siya, nakalagay lang siya sa mga cup, yung paper cup? Hindi siya paper cup na yung Parang parang paper bowl na lagyanan. Nagal lang siya dati. Tapos parang mas naging healthy yung options ng food namin
Then, ayun, maayos naman yung pila na. Ah, So, parang ano din. Ayun, pero ang pinagkaiba lang, ano lang. Ayun, pero yung gamit din namin pang bayan. Pero ano naman, affordable din naman yung price namin that time. Kasi nakakabili ako ng pagkain, 20 pesos lang, gano'n. Tapos parang rice meal na yun. Tapos, or siomay rice, gano'n. Pero ayun, okay naman siya sa akin. Yung sarasal naman, ayun, syempre culture shock ako kasi sobrang mahal. 100 Oo, pesos. kulang nga yung, Yung fresh mo. kulang nga yung ano, kulang nga yung baon ko talaga that time. So parang sabi ko, padagdag ako ng baon kasi ayun, super mahal na. Pero nung tumagal, nung sinahay lang ako nun, pero nung college na ako, ayun, natutunan ko din kumain sa labas talaga. Kaya pag ano, may chance na, or may time talaga akong pwede kumain sa labas. Ayun, kakain talaga ako sa labas para mas tipid talaga siya, mas mura din. And ayun, maganda din naman siya para makabuo din ng connection kasi ayun, di ka tulad ng mga canteen nung yung mga nagbebenta sa square tsaka sa mga canteen. Ano lang, parang wala lang, pera lang. Pero kasi kapag sa labas ako kumakain, nagkaka-form din ako ng connection sa mga nagbebenta. So yun, naging friendship ko sila, tapos minsan, chichika ko sila na, uy, sponsor naman kayo sa event namin. So, ayun, nag-go din naman sila. Kaya, ayun. Kaya support local outside. Sa gate 1, gate 1. Oh, tsaka very diverse din naman kasi talaga yung, kanya pa tong diverse na to Very, ang dami din ng pagkain sa labas. Hindi ka pala nung dati, sa senior high ako, more on pasta lang talaga kinakain namin and pizza. Kaya, Nakauway naman. Sa amin wala talaga kaming kantin. Oh? Totoo yun. Ano lang siya? So, Kasi, limited life facility sa amin. So, walang room for canteen talaga. So, paano kayo nabili? Ano lang, may teacher doon na parang bumibili siya, nagbibenta ng mga... Ay, uso nga yan. Nalagay lang siya sa lamesa. Then, pag grade 6 na kasi ako inutusan na magbenta. So, bibili mga students sa akin. Tapos, ayun, benta-benta ganyan. Tapos, yung, junior high school, wala ding room for, canteen talaga. Library siya, tapos parang may border lang dyan sa gitna. Tapos, nandito yung canteen. Kumbaga, lang din siya, parang siyang bintana, tapos doon ka lang din magbabayad-bayad. Yung pila doon, hindi pa super maayos kasi nga mag-uunahan, kasi nga limited lang. Oo, parang ringing bell pa lang. Hindi talaga namin kayang provide ng school mismo na I see. Yeah, iba nga. Kasi sa amin, meron mismong isang area or isang building. pa kayo dito. Makakaupo pa kami. May mga cubicles. As in yung, doon sa mga, sa mga American mga films, na as in yung malaking canteen. Parang ganun siya. Manawa. Ganun din sa inyo. Ganun din sa inyo. Yung mga sa parang American, mga American high schools na nakikita niyo sa movies. Yung High School Musical, parang ganun siya. Yung canteen, nalala niyo yung pang sumasayaw-sayaw sa canteen. Yun, parang ganun siya. Ganda pala ng canteen. Tapos meron siyang medyo wide din yung yung food din doon. Like, syempre may yung lunch, yung kanin, yung rice meals doon. Tapos may isang stall doon na puro ice cream lang. Tapos may stall doon na parang tender juicy na stalls. Yung parang katulad doon sa, parang katulad doon sa Lasal, na may hotdog stand, diba? Tapos meron din dito mga stalls na puro candy lang. Sa amin kasi mukhang sari-sari store talaga. Very Parang good. ganun. Yung mga glass cases siya, yung full lang sila glass Walang case. ganun. Nakalagay Sabi lang siya sa parang basket. Sabi naka-tray siya. Ganun. Sa silver na tray. Tapos nakalagay lang siya doon. Pwede basket. Pero okay naman yung quality kasi sila-serve din nila 5 minutes before this season for lunch break. Sa amin, prepared na siya. Before lunch break, meron na. 10 Para o'clock mabilis, setting nila. diba? Pero may care sa amin yung doon. Pag after ng New Year, puro gulay na yung Grabe. Pag gulay, July dapat. Yun. Doon, okay, sa facilities na lang, last question na to. Kasi mostly naman talaga iba yung facilities ng Ano yung itsura ng classrooms nyo? Tapos ano yung parang, kunyari, naka-aircon ba kayo or naka-electric fan? Kung ako nung elementary ako hanggang high school is talaga electric fan lang talaga. Alam mo yung yung isang kwartong buo. Alam mo yung natin, yung classroom natin sa Lasal. Yun lang din classroom, ganun din kaliit talaga. Tapos ang init pa. Habang pag
Maghapon talaga sobrang init eh. Hindi ka tulad sa Lasal, naka-aircon tayo. In for my experience naman, since galing ako private and public, malaki talaga ang pagkakaiba. Sa private kasi, yung floors niya, tiles. Tapos may aircon na siya na nakakabit doon. Minsan pa may CCTV, depende sa ano yun. Pero nung nag-public ako, yung walang tiles, nilagay pa ng floor wax. Doon ko lang Hindi na nagpasok pa ka namin yun eh. mag-floor wax. Never pa ako nag-floor wax. Yun ba yung parang buno? Yung bunot! Ginagawa Talaga yung sa kamunan. Minsan kandila pag walang floor wax. Para, oo. Every Para morning yun dumulas. before mag-start ang klase. Sa Floor wax amin. talaga gamit namin. Tapos Ikaw- kami pa nga magdidilig ng ano. Pero walang aircon. Walang aircon. Yun. Sige, ikaw muna. Ano ba? Yung facilities naman namin elementary, okay naman siya kasi ayaw natin pala ikwento kung bakit isang building lang. Kasi kada isang So, building lang talaga. Kasi kada isang Yun ang isa kayo isang ng floors. 3 at 3. Oh my God! Tapos kasi, ito nga, wait lang nga, di ba ako tapos? Kaya kasi kada isang grade level, isang block lang siya, isang section lang. Oo, so bale, isang grade, nung umabot kami ng grade 6, 9 lang kami. 9 lang kami nag-graduation. Tapos, yung junior high school naman, ayun, syempre respect na natin public yan. Ano naman, nanibago ako super laki nung room. Pero, electric pa lang din. Tsaka ayun, paunahan talaga kung sino yung tututukan ng electric pan. Tapos sa senior high naman, ayun, bet ko rin naman ng facility kasi dasal, tas bago lang yung building din kasi. Dalawang naka-central, yung split type na aircon, dalawa. So isang room lang yun na dalawa. Super lamig na yun. Tapos maganda din yung mga upuan nila. Pero kasi very very minimalist din. Di ba kasi may nasabi ako dati, nakita ko article dati. Si Vice Sara Duterte ba yun? Yung parang bawasan daw yung masyadong colorful na Para iwas distraction. iwas distraction. Pero yung ko siguro before pa naman siguro, wala talagang ka-design. And ayun, yung palipat, na culture shock din ako sa palipat-lipat ng room. Pero same lang din naman yung room, iba-iba lang yung floor. Tapos depende kung may labog kami or wala. Tapos, ayun, maganda naman siya kasi nakakapagod lang talaga pagpalakad-lakad. Then parang very pag tingin mo talaga senior high school, tapos pag nandun ka, parang feeling mo talaga nasa Catholic school ka. Kasi minsan may mga madre ka makita naglalakad na doon. Walang ulo. Charot din. Pero ayun, very tahimik, gano'n. Hindi ka tulad ng public, so super ingay. Pero namiss ko din naman, syempre, yung sa public, yung bakla, super ingay, di ba? Ito yung pinaka-best ko. Sisigawan mo lang talaga. Oo. Ay, ano ba yun ang iingay niyo? Kasi ayun, sa sobrang kulang din ng facilities nung junior high. Ultimo pag-practice, di ba? Minsan sa hallway, gano'n. Ayun, nakakamiss din. Tapos di ko na siya ulit naranasan nung senior high, syempre. Kasi mas maganda naman na yung facilities. Kasi private na. Ayun. Senior high kami nung nag-festival din kami. Sa ibang bahay kami, hindi kami sister, hindi kami pinayaw. Oo, minsan sa court, yung paunahan talaga maghanap ng location. Gano'n. Kaya ayun, ikaw. Sa amin, nung elementary ako, yung facilities namin, mga rooms, isang lang talaga. Parang isang floor lang. Wala na second floor, third floor. Ayun, So, parang parang yung Parang hindi, dikit-dikit talaga siya. Tapos isang ganun lang, isahan tapos lang. may hati-hati lang siya. Oo. So parang yan, nakaka-distract yan kasi naririnig yung Oo, boses. narinig namin yung boss ng kabilang room. Pero kagaya ng sinabi mo, isang block lang din kami. Minsan, pag super konti lang talaga, yun nga yung nasabi ko nung kanina, grade 3 and grade 4 nasasama, minsan 5 and 6. Pero public yan. Oo. Dahil isang lang, teacher lang din nagtuturo. Kasi Limited lang talaga. Kasi sa nag-aral, di ba Bohol Bohol? pa yun. So very provincial provincial talaga talaga. tingnan. Hindi lang talaga yung mga Tsaka hindi, students. kung makita mo din talaga sa probinsya, pero di ko siya nakita sa Cavite. Yung hindi ko na talaga nakita kahit sa Batangas, yung mga elementary na isang floor lang talaga. isang floor lang Kasi yung talaga. isa yung wala yung buildings. Pero sa high school, magkakadikit naman siya. Oo. Pero ayun, never ako nakita sa mga probinsya talaga na may second floor, Sa ganun. amin, Third floor. talaga ako. Kasi ang lawak ng school namin. May ang laki ng covered court namin. Tapos may pang pa yung tawag yung pwede ka doon magsipak takraw. Tapos
yung mga section A, alam niyo yun, yung matatalino, Ah. ang gaganda ng mga building. Pero kapag ang mga section B, tangina, ano pa Discrimination. ang pangit. Yes, the stars. Ayan. Naranasan niyo ba yun? Yes, Ayun. naranasan ko yan. Naranasan ko yun nung nung section A ako, maganda yung school. Pero nung bumaba lang grade ko, naging section B na ako. Never namin ako naman, di ba sa public yan, minsan nangyayari. kadalasan. Ano kayo sa private, ako medyo tinanggal ng school namin ng stigma na ganyan. Kasi, siya, very, nakakatawa ng, Discriminating. competency sa Saka yung school. teachers din, how Oo, they pero parang hindi naman namin na-feel na discriminate kami. Pero parang at the same time, napipil pa rin namin. Kasi, parang kasi yung section namin, yung unity, tapos wisdom, yung pinaka star section. Tapos parang, Ganun pala. tapos kung nasa 4th floor kami, tapos sila nasa 1st floor, tapos ayun. Pero pero hindi, napansin din namin na, yung mga prof, nakakaroon ng bias kung sino yung gusto ng section. Pero din mga section A, yung Pero tinanggal naman siya, yung, buti nga naman. lower set, parang, class, parang class A or class B. Oo. Hindi tinanggal talaga siya yung ganyan, dapat dito kayo maganda dapat. Pero datay na wala na. Kasi nung wisdom, dati star section. Pero nung room nila, tsaka naman, parang ikahati din sila, katulad ng nabanggit ko na naririnig din nila yung mga nasa likod. Kaya, ayun. Section A na. Ayun lang. Parang may may gusto pa akong last question. Go team ako. Ano yung bini-wish nyo? Christmas? Hindi. Ano yung parang suggestion na siguro para mas mapabuti pa yung education system sa Pilipinas? Funds. Isa-isa muna. Yeah, para sa akin kasi, funds. Kasi, given na government ang nagpapatakbo sa, sa mga public schools, ng DepEd, SHED, ang konti nilang magbigay. Kasi kinaltasan yan dati, nilagay lahat muna sa military funds Diba? yan Parang, nagkaroon na tayo ng news niya nung Duterte admin. I'm sorry. Sa mga Duterte fans right there. Gano'n. At mga BBM fans. Sorry po. Pero, Bessie, education yan. Yung UP nga, sila ngayon nagpapatabo ng UP hospital, right? Ched yan. O bakit nagagaling sila sa UP pero funds pa rin naman nila yan. Gumagamit sila ng Kaya sinasabi nila, ang pangat ng education system ng Pilipinas. Bakit hindi? Kasi nga, ninakaltasan ang education funds natin. Tapos kung may funds man, sana pupunta. Yung recent nga nating dilemma ay yung nagkaroon ng pandemic, meron daw ginawa si Sara Duterte na bibili daw sila ng laptops for the teachers and students. Mas magkano isang laptop? 72 ata yung mga 70-ish K yun. Tapos alam mo kung ano yung specs? Mas mahina pa sa laptop mo. Diba IT na siya, parang something IT, Intel i3 sa'yo. Medyo mababa na yan currently. Pero below pa doon yung nakuha nila. Yung brand. Pero below. Parang outdated na. Parang Tapos 70K? Hindi na justify yung presyo ng Oo. laptop. Tapos sinasabi nila, ganyan naman talaga yung presyo ng laptop eh. Presyo yan ng 2010. Pero ang baba talaga ay ang pangit ng Yes. Yun nga. So, paano gaganda ang education system natin kung ganyan na makorap lang yung pera, nawawala, confidential funds, yun. So, for me, yun yung nangyayari. Unlike sa private. May pang pa yung pwede ka doon magsipak takraw. Tapos, yung mga section A, alam niyo yun, yung matatalino, ang maganda ng mga building. Pero kapag ang mga section B, tangina, ang pangit. Yes, the stars. Ayan. Naranasan niyo ba yun? Yes,
naranasan ko yan. Naranasan ko yun nung nung section A ako, maganda yung school. Pero nung bumaba lang grade ko, naging section B na ako. Never namin ako naman, nung, di ba sa public yan, minsan nangyayari. Kadalasan. Ito kayo sa private. Ako medyo tinanggal ng school namin ng stigma na ganyan. Kasi, siya, very, nakakanta ng, discriminating competency sa Saka mga yung teachers students. din, how Oo, they pero parang hindi naman namin na-feel na discriminate kami. Pero parang at the same time, napipil pa din namin. Kasi, parang kasi yung section namin, humility, tapos wisdom, yung pinaka star section. Tapos kung nasa 4th floor kami, tapos sila sa 1st floor, tapos ayun. Pero hindi, napansin din namin na, yung mga prof, nagkakaroon ng bias kung sino yung gusto ng section. Pero din mga section A, yung Pero tinanggal naman siya, yung, Buti nga naman. kuwari, lower set, class B, parang class A or class B. Oo. Hindi tinanggal na talaga siya yung ganyan, dapat dito kayo maganda dapat. Pero that time wala na. Kasi nung wisdom, dati star section. Pero nung room nila, tsaka naman, parang ikahati din sila, katulad ng nabanggit ko na naririnig din nila yung mga nasa likod. Kaya, ayun. Section A Ayun lang. Parang may may gusto pa akong last question. Go, Beam ako. Ano yung bini-wish nyo? Christmas? Hindi. Ano yung parang suggestion na siguro para mas mapabuti pa yung education system sa Pilipinas? Funds. Isa-isa muna. Yeah, para sa akin kasi, funds. Kasi, given na government ang nagpapatakbo sa, sa mga public schools, ng DepEd, CHED, ang konti nilang magbigay. Kasi kinaltasan yan dati, nilagay lahat muna sa military funds diba? Parang, nagkaroon na tayo ng news niya nung Duterte admin. I'm sorry. Sa mga Duterte fans right there. At mga BBM fans. Sorry po. Pero, Bessie, education yan. Yung UP nga, sila ngayon nagpapatabo ng UP hospital, right? CHED yan. Bakit nagagalit sila sa UP pero funds pa rin naman nila yan. Gumagamit sila ng Kaya sinasabi nila, bakit ang education system ng Pilipinas? Bakit hindi? Kasi nga, ninakaltasan ang education funds natin. Tapos kung may funds man, saan pupunta? Yung recent nga nating dilemma ay yung nagkaroon ng pandemic, meron daw ginawa si Sara Duterte na bibili daw sila ng laptops for the teachers and students. Tapos magkano yung sa laptop? 72 ata yung mga 70-ish K yun. Tapos alam mo kung ano yung specs? Mas mahina pa sa laptop mo. Diba i3 na siya, parang something IT, Intel i3 sa'yo. Medyo mababa na yan currently. Pero below pa doon yung nakuha nila. Yung brand. Pero below. Parang talaga, outdated na. Parang 70K? Hindi na justify yung presyo ng laptop. Kasi sinasabi nila, ganyan naman talaga yung presyo ng laptop Presyo yan ng 2010. Pero ang baba talaga ang pangit ng Yes. Yun nga. So, paano gaganda ang education system natin kung ganyan na kakurap lang yung pera nawawala, confidential funds, yun. So, for me, yun yung nangyayari. Unlike sa private kasi na galing sa, ganyan-kanya Meron Kasi parang nagkakaroon pa din ng Meron pa rin, parang, syempre, si pera yan You can be blinded by money. Parang kasi, lasal. lasal. Pero ng CHED. Pero under ng CHED, pero kasi, ang mga private schools daw kasi, may law na wala silang taxes kung Catholic school sila. So, para mas-check nyo yan, parang exempted ang mga Catholic schools sa taxes, sa pag-pay ng taxes. So, talagang malaking perang nakukuha nila, plus hindi pa sila nagta-tax. Ewan ko kung may reform na about dun sa law na yon. Pero yes,
kung Catholic school or name na, let's say, yun nga, Elizabeth Seton, saint siya, tapos Jesus Good Shepherd, hindi ako sure kung nagpipay sila ng taxes. Yun din yung medyo dark side ng isang private school. Lalo pa, kasi ang taxes nga, napupunta sa government dapat para nga mapatakbo yung kung wala silang pinipay na taxes kasi nga exempted sila, hindi din yung private schools nakakatulong sa private schools din. Kasi malay mo yung taxes ng private schools napupunta sana sa CHED or Yun yung sa akin, yun yung problem sa education system natin. Pero sa inyo. Assuming muna, May. Oo, May. Ikaw muna, May. Ikaw na, May. Ikaw, Kaya natin, funds din. Kailangan kasi talaga yun para magkaroon talaga ng budget in school. Para makadagdag ng facilities, or makaprovide din ng mga gamit na kailangan pa sa schools. Kasi yun talaga yung kulang. Wala, no comment. No comment lang kasi tama na sinabi natin funds. Ikaw naman. No comment din. Wala na sa amin lahat yun. Sinabi na ni Ate I'm so lahat. sorry. Sinabi na lahat. Ayun, parang in the end, same lang din naman talaga yung idea fancy natin. din. Tsaka hindi din naman pondo lang din yung yung solusyon. Pero ang solusyon din dyan ay, makapili tayo ng tamang leader. Especially, under ng DepEd tsaka CHED talaga. At magsisimula din naman talaga sa bawat isa para magkaroon pa ng magandang future yung education ng bawat estudyante tsaka bawat mga bata. Kasi, hindi dapat parang ang sistema ngayon sa edukasyon, parang nililimos siya ng mga bata na dapat naman talaga binibigay na sa kanila yun kasi karapatan naman talaga nila mag-aaral. Tsaka kasi kung hindi sila mag-aaral, parang sinabi ni Tony Fowler, hindi, kung hindi ka talaga mag-aaral, may hirapan ka din talaga. At nasa sa'yo din naman yun kung kakayanin mo, kung ano yung maging outcome, kung hindi ka talaga makapagtapos ng aral. Pero pag talaga respetuhin na lang din kasi may kanya-kanya din namang oras. Hindi din naman minabadali yung edukasyon. Pero siguro on the future students, maging siguro i-apply na din nila yung pagiging student leaders talaga. Kasi malaking tulong, malaki din yung factor kapag pinuruan agad ng mas maaga yung bata. Siyempre. Kaya nasa atin talaga yun. Nasa bata din, nasa atin, nasa mga mas nakakatanda sa atin. Yung solusyon para mabigyan pa lalo ng magandang edukasyon ng mga bawat estudyante. Kaya mayroon pa ba mga comment kasi patapos na ang episode ng podcast natin. Napahaba ang ating usapan nito. Hindi ko yun na-expect na dito. Very very open, very dramatic kasi na experiences kasi. Tapos diba, na-share niyo kung ano talaga pinagkakaiba ng private and public. And napansin din naman talaga natin. Iba-iba experience. Iba-iba Diba? din. Parang marami akong na-experience na hindi nyo na-experience kasi nga, technically, money talaga yung nagpapatakbo dun sa dun sa nangyari. So, naging unfair siya sa inyo kasi sayang yung saya na naranasan ko, hindi nyo nga lang naranasan kasi nga kulang ang facilities, kulang yung funds, teachers, tapos syempre yung pondo nga, funds. Nakaka-devastating sa part ko kasi nakailang transfer na from private na public, private. Ganon. Wala pa rin. Kaya tapusin na ba natin ang podcast? Yes! At magbabalik. Abangan kinabukasan. So, ayun po. Dito na po tatapos ang aming podcast, ang PNS? PNS group. Kaya naman, I hope po may natutunan kayo and sana may nakuha din kayong take away na lessons sa pag-usapan namin. And yun lang. See you next time. Charot. So, dito na. Natatapos na rin. So, bye. Bye!